Mga kababayan, maligayang pagbalik po sa Weather Pinas. Meron po tayo ngayon na pinaka-latest na weather update sa lagay ho ng ating panahon. Pero bago natin simulan, huwag niyong kakalimutan ho na i-share yung update natin para malaman din ng mga kababayan natin ang lagay ho ng ating panahon. Wala po tayong aktibong bagyo ngayon sa loob ng ating bansa, pero ang epekto po ng habagat o southwest monsoon ay patuloy po sa western section po ng Visayas. Ngayon din, alamin natin kung may panibagong bagyo nga bang paparating sa mga susunod po na mga araw. Sa pinakahuling pong pagkatala ng pag-asa doon po sa forecast weather condition natin, sa area po ng Pangasinan, sa Misambales, ang weather condition ho dyan ay ito pong tinatawag natin na occasional rains o yung mga pabugso-bugsong pag-uulan. Yung mayat maya uulan tapos hihinto, yun po yung tinatawag natin na occasional rains dahil po yan sa habagat o southwest monsoon. Pangasinan at Sambales, mag-ingat po sa banta ng mga bumabaha at landslide po sa mga landslide prone area at sa mga mababang lugar kapag ka nagkaroon ho ng moderate to heavy rain sa anumang oras. Sa parte ho ng Metro Manila, nalalabing bahagi ho ng Luzon, kasama po ang Aklan at Antique. Ang weather condition po dyan ngayong araw po ng linggo hanggang bukas po, Lunes po ng hapon, ay ito pong tinatawag natin na cloudy skies with scattered rains and thunderstorms o yung kalat-kalat na pag-ulan na may kasamang pagkulog at pagkidlat dahil po sa tinatawag pa rin natin habagat o southwest monsoon. Sa nalalabing bahagi ho ng Luzon, the rest ng Visayas at the rest po ng Mindanao ay mag-ingat din po sa banta ng mga localized thunderstorms. Ang mga localized thunderstorms po, madalas ho yan tuwing hapon po hanggang sa gabi po nagpapaulan at minsan tumatagal yung mga local thunderstorms ng 1 hanggang 2 oras kapag mas malakas po ang epekto nito sa mga direktang lugar na naaapektuhan. Uulitin ko ho, no, yung Typhoon Kia po ay nasa labas na ng ating Philippine Area of Responsibility nung mga nakarang araw pa, pero nakikita pa rin sa ating monitoring system. Ito po ay huli pong namataan mga kababayan ko na meron pong lokasyon na 745 kilometers west-northwest of Itbay at Batanes. Tinatagla yung hangin sa 140 kilometers per hour at may pagbugso naman na 195 kilometers per hour. Pag kilos, pa northwestward sa bilis po na 20 kilometers per hour. Hindi na po magbabago ang direksyon nito, hindi na ito babalik sa ating par at yung extension po ng kanyang hangin ay wala na masyadong direkta sa malaking bahagi ho ng extreme northern Luzon. Ngayon tignan natin, ito pong tinatawag natin na tropical cyclone threat potential po na inilabas ng pag-asa dahil dito makikita natin kung may panibagong bagyo na susunod pagkatapos ng bagyong Qiapo. Sa pagitan ho ito ng July 29 hanggang sa August 4, so ilang araw pa simula ngayon, may panibagong sama ng panahon na papasok po o low pressure area sa ating Philippine Area of Responsibility. At ito po ay mataas din ng tsansa na ma-develop bilang tropical depression o mahinang bagyo. Ang mangyayari ho kasi dito, once na pumasok na yan sa ating Philippine Area of Responsibility, ang tendency ho nito ay palakasin yan ng habagat o southwest monsoon. May mga kababayan ho na nagtatanong sa atin kung kailan ba mawawala ang epekto ng habagat kasi ngayon daw po kung kailan walang bagyo saka naman nakakaranas ng mga pag-uulan, especially sa malaking bahagi ho ng Metro Manila. Kaya po naapektuhan ngayon ng habagat o southwest monsoon ang Metro Manila dahil po hinatak ng bagyong Qiapo ang hanging habagat na spread out po yan western Visayas at ang ilang bahagi po ng western Luzon na apektuhan. Sa bandang Mindanao, mga local thunderstorms naman na nagpapaulan ho dyan. Eto ho, no, yun nakikita natin na panibagong sama ng panahon na manggagaling po sa may bandang silangang bahagi ho ng ating bansa. Sa ngayon, hindi po yan nakikita na magiging typhoon o super typhoon category. Pero kung maging bagyo sa loob ng ating par, tatawagin po yung bagyong Luis. Ito po sa ngayon ay hindi naman nakikita na magiging super bagyo pero kailangan pa rin nating i-monitor at bantayan po ang pagkilos nito. Sa pagpasok po ng Agosto o August, inaasahan po ang 2 hanggang sa 4 na bagyo ang posible pong pumasok sa loob po ng ating Philippine Area of Responsibility. At yung 2 hanggang 4 na bagyo na yan, hindi natin malalaman niya kung mga malalakas ba o mahihinang bagyo. Ang kailangan natin ngayon maging alerto po at maging handa. Ito po, no?